Inisa-isa ang mga isinumiting Protective Intelligence Operations Report ng OVP nang isalang sa cross-examination ng defense team si COA State Auditor Sailin Del Campo. Ilang beses ring nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa. May report si Vel Custodio. Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please, can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsel. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Isa lamang yan sa makailang beses sa palitan ng tanong at objection ng prosekusyon at depensa. What we notice and observe is nag-intervene ng presiding officer kasi argumentative na yung defense. Very clear yun. Nakikipag-argue na siya doon sa witness. At the same time, yung mga questions na ay misleading na. And paulit-ulit, asked and answered. Dahil sa tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa, makailang beses na pumagitna si Presiding Officer Chis Escudero para panatilihin ang kaayusan sa loob ng impeachment court. Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking. Sa cross-examination ng depensa kay COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo, inisa-isa ang Protective Intelligence Operation Report na isinumbite ng OVP bilang sagot sa mga audit observations sa unang 3 kwarter ng 2023. Iginiit ng depensa na hindi otomatikong nagiging lehitimo ang paggamit ng confidential funds dahil lamang sa paglalarawan dito bilang intelligence o surveillance work. Ayon kay Del Campo, hindi sapat ang mga report at certification ng OVP bilang ebidensya. Aniya, hindi disallowed ang bayad para sa information pero kailangan ng evidence of success para sa rewards payments. Kabilang sa mga operasyon ang pagpupuno sa seguridad ni Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng OVP at DepEd. Pero giit ang prosekusyon, hindi kailangan ng confidential funds para sa seguridad ng mga aktibidad ng nasabing mga ahensya. The mandate of the OVP and the education, Department of Education, has nothing to do whatsoever with the work that is being done by the AFP and the police. That's why hindi sila capacitated, diba? That's why they need to partner with these agencies. Kaya nga nung pinresenta nila kanina, yung lahat ng mga activities nila, mukhang surveillance, mukhang gathering lang. These are all regular police work. Ba't mo gagastosan ng ilang milyon? Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, patuloy pa rin naman na nagagawa ngayon ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinaglalaanan noon ng confidential funds, kagaya ng Christmas party, tree planting, at medical and food aid ng ligtas kahit walang nakalaang confidential funds para rito. So why need na to spend this much for activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds? The safest place for her is Davao City. Diba? Why would spend money in an area where you feel the safest? Ipinatawag ng impeachment court para tumistigo sina OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta, Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda at Chief Legislative Officer Marivic Fareja ng House of Representatives. Ipapasampina naman si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortoño sa susunod na linggo. Vel Custodio para sa Bayan.